Ayun ang patikim kung ano nga ba yung mga pwedeng magbago sa ating meta as we enter Week 7. Parang magiging intense na naman tong laban natin. Same with Welcome game to number 1 Mobile Legends. and game number 2. Tuloy-tuloy yung naging bigayan na dito ng ating dalawang teams. And binanggit nyo kanina si Fredrin, ibibigay yan sa atin ng TNC. Pero for Team Falcons naman, kay Kyle TZ, nakadikit na rin sa pangalan niya, yung Lucas. Oo. Kumbaga, nung international international tournament nila, pinakita ni Kyle TZ yung kanyang expertise sa Lucas Jungle. Maraming mga doubters sa Lucas Jungle na napahanga niya nung panahon na yon. Oo, at mukhang mapapahanga pa mas lalong madla kay Flap TZ. Wow. Dahil matapos ang pagkapanalo nila kanina, 200 games na ang napanalo ni Flap TZ sa kanyang MPL PH career. Congratulations, that is a amazing milestone para sa Filipino canon na si Flap TZ. And of course, madadagdagan pa yan. Kaya tingnan mo yung XP no, hindi na sila nagpansinan. Oo, wag na lang muna. Also, tank emblem. Ay, okay lang, sige. Okay lang. Arlot pa rin naman. Masyado nating bibiglain kung biglang mag-damage eh. Pero malay mo, may pa-chepping Heptasis o may pa-chepping hybrid Counter-Strike. pala, no? Feeling ko naman, ano yan, Thunderbelt, tapos yung si Halberd, Ay, oo. yung cancer sa rank game na Arlot. Ganyan yung mga build nila eh, Thunderbelt, tapos si Halberd. And hindi naman nakasi stranger si Lord JM sa mga ganong klaseng laruan. Pero mukhang papasukin na agad nila si Flap TZ. Pero may kita natin ngayon na naka-ready naman ang Team Falcons. Pero may... Araw ay, ko naku po! po! Mawala na buhay. First blood. Laban rin kay Yawi. Even Lord JM. Napatay na rin. Ginamit pa nga yung flicker. Pero energy eruption or yung abrasive stress para. Ang ginamit doon na Lancey. Hindi na makakatakas pa. Grabe! 3 kills agad para sa Team Falcons. Parang nagmistulang may flicker si Kyle TZ doon ah. Oo. Nakakita ka na ba ng rumaragas ang Lucas? Nagkamali lang yung TNC, nagamit nila yung mga dash nila, nag-ultimate kagad si Kyle TZ and kinombo yung backline ng TNC and si Zayda hindi na siya nakareact. Although tumama din naman yung appraisal strat, I think, pero kulang pa rin yung kanilang damage. Hindi yata gitna yung tumama if you're Zyda. Half Oo. HP on this turtle or JM nandun sa gilid. Parang gusto yata nila kumuha dito. At may kita na nga natin, Flap TZ mabibigyan nila. Bibitawan dito yung pagong. Inaantay nila mag-level 4 yung ilan sa mga players. Pero parang mas maganda yung magiging positioning and even sitwasyon para dito sa TNC. Nabawi pa ng TNC Bilis, Pro Team yung pwesto around that turtle. Kaya naman ang pinakaunang pagong ay mapupunta sa kamay ng TNC. At dahil dyan, 1,000 na lang muli ang kalamangan ng Team Falcons. Yeah, kinailangan nila ibigay kasi walang beast form si Kyle TZ and ang daming crowd control na lang galing mula dito kay TNC, sa TNC. Lalo pat pag magkasama yung Fredrin tsaka yung Arlot. Alam mo, yan yung combo na kahit gano'ng kalaki yung gold lead mo, basta may kasamang damage dealer yung Arlot tsaka Fredrin, parang nakakailang lumaban kasi only crowd control tapos may papatay pa sa'yo. And I think it's also the worst kind of crowd control. Displacement yung isa. Oo. Yung tibang na-stun ka na nga, nawala ka pa sa Nasaan pwesto. ako? Tapos- Nasaan ako? Sino ako? Tapos ang kasunod niyan, yung taunted ka. And mukhang kalmado muna para sa Land of Dawn. Teka lang, RKO! Makakatakas dun si Yawi. But for Pandora, nagamit niya yung kanyang flicker, even na purify naman. Para din sa Matilda, ito na nga yung sinasabi natin. Nagkapalitan lang dahil sa may Valentina sa sagot. Pero may duality naman, Pandora is gonna be down. Kyle TZ almost doon, life flicker out para kay Flap TZ dito. Lord JM, medyo mapalalim yata. Hinahanap nila si Kyle TZ. No. At mukhang may retry na magagamit. At dahil dyan, mabubuhay naman si Kyle TZ. Maliban na lang, Lord JM! Wow! Oh, hindi ka agad nagmarka. Pagka-flicker niya, hindi ka agad nagmarka. Maganda sana yung attempt mula dito kay Lord J. Pero Oh no! Grabe tuloy-tuloy yung laban natin. No, akala natin meron play sa may bottom lane. Pwede pa rin kumuha ng play dun sa may gitna. Pero buhay pa rin. Dito si Few. Mukhang si Lord higil J. dito si Lord JM ah. Oo, grabe yung Arlot niya. Isang Arlot man. Tama nga naman kasi naalala ko bago siya lumipad ng Indo. Bago siya lumipat ng team, Arlot man din siya. At sa pagkakaalam ko, during that time, parang, I think during that meta rather, XP laners talaga yung gumagawa ng play. So medyo ramdam na ramdam talaga ni Lord JM yan. And by the way, si Yawi ranks 10th in the all-time MPL PH assists na sinurpass na ang former RSG mid laner na si Aqua. Wow. Yung legacy talaga na naiiwan ng ating mga manlalaro dito. Every game na bibuild nila. Ngayon ko lang nalaman na 10th place pala si Aqua. Oo nga eh. At least meron tayong dalawang fun fact
para din sa ating game. Ito, fun fact din. Kung sino makakakuha ng ating turtle, may duality. Tatamaan dito sa Pandora. Lagi talaga na binibigyan agad si Pandora. Ginamit na dito yung Circling Eagle. Pero doon sa may badalikon, Kyle TC nakadiretso na rin. What? Kay Side pa rin, mapupunta yung pagong. Meron pang suntok. Laban kay Yawi, pero grabe yung mga shields. Because of the guiding wind. Pero nandun Lord pa rin JM! naman si Lord JM! Lord JM parang buhay pa rin. Oh, Saida, nice final slash pero hindi yun sapat. Double kill para dito kay Flap TZ. At mukhang titigil na nga ang team fight. TNC Pro Team, nakakuha man sila ng pagong. Nawala naman sila ng dalawa. Oh, pero grabe yung grabe yung trabaho ni Yawi doon. Tsaka ni Lord JM. Kumbaga kanya-kanya sila ng trabaho. Si Zaida, turtle duty. Si Lord JM, zone duty. Tapos si Yawi, shield duty naman. Oh, grabe nga niya doon yung guiding wind niya. Kaya medyo na-delay pa yung ilan sa mga players ng Team Falcons kanina. At kung tutuusin, hindi tayo sanay na ganito yung mga hero na ginagamit ni Yawi. But still, good performance. At mukhang mas lalong na-activate nga si Lord JM na gumawa ng play. Dahil na rin meron siyang Matilda na kakampi. Super Marco, however, nakakapag-farm ng matiwasay dito sa taas. Grabe, niretro lang. Yung pinaghirapan ni Super Marco, niretro lang flap. Oy! Wow! Wow! Grabe naman talaga si Lord JM. Oh, lalong akala natin buhay na si Flap TZ, pero hindi, may flicker pala siyang gamit. Galit sa flicker ngayon na naka-cooldown si Lord JM. Ano yun Feeling ko nga naka-precast pa yun eh. Alam niya mag-flicker eh. Oh! Pero sa top lane, nabigyan naman si Benny QT laban sa tatlong players. Lord JM natagpuan sa may bottom lane. Sisira din ng Torre. Ano yan? Core din yan. Nakakita ko ng damage item eh. Grabe naman si Zaida, pero naabangan dito ng Pandora. Okay, makakatakas pa nga yata sila. Nandito si Yawi no. at talagang balagbagan na. Guiding wind, Circling Eagle, ginamit na rin. Nandito si Kyle TC, si Zaida kanila may iipit. May sarili din Circling Eagle dito si Few. Mawala na nga ng energy shields. Pero buhay pa rin si Zaida. Si Kyle TC nawala. Pero balitan lang Lancy naman. Lord JM. Ito na yung mainit. Oy! Nabitin lamang ng Bagya tapos mukhang 3v1 pa yung magiging sagot. Pero nandiyan na nga yung sustain. Sound Force na gamit na rin. Buhay pa rin si Lord J pero yung Torre tatapos sa kanya. Magkakaroon lamang ng trade doon sa taas. Ang iinit nyo naman pagpahingay nyo kami. Oh, what is this MLBP? Ayoko na. Palitan nyo na. Harap yung play-by-play. Oh, teka lang Ayan na naman. Flap TZ. Okay. Torre lang daw Okay. muna. Tinakot lang. Turtle na. Pwede na ba mag-analyze? Pwede namin. Pwede na. Time. Pero ang sasabihin ko lang naman kasi, yung appraisal strat, yung binabanggit namin ni Womi kanina, kapag hindi ayaw talaga magpa-analyze. Wag na lang RKO, tas energy eruption. Pandora talaga yung binibigyan. At dadating na nga dito ang Phoenix Army. Habang si Pandora makakatakas, hindi nakita ni Lancy. Pero ang sagot naman dito ng side of Team Falcons ay si Benny QT. At samahan mo na rin ng double kill para dito kay Super Marco. 3-4-1 ang naging trade doon pero nakanakaw naman ang Team Falcons ng purple din doon sa loob ng jungle ng TNC. Ang sakit Pero naman. grabe ang lalim na ng Sandali. kato ng nung Lucas doon sa baba. Oo, kalma. Ang sakit ng damage ng Lucas. Oo. Isang first kill niya, kalahati ng buhay ng mga, kahit sino eh. Kahit yung Fredrin, medyo kailangan nila respetuhin. Pero yung ibang members ng TNC, pag nadigitan ng Lucas, lagi naka-ready yung combo nila na may knock-up mula kay Pandora, yung ultimate ni Super Marco. Kanina, pagkadikit ng Lucas, nabura yung members ng TNC, nabura si Benny QT. Tsaka parang tinitipid talaga nila. Teka lang, si Pandora makakatakas naman with a tidal strike. And going back, parang tinitipid nga ng konti dito ng side ng TNC Pro Team yung appraiser strat eh. They're making sure na madami talagang matatama at Yep. hindi lamang isa. Oh, kaya yung din, di ba, may mga moments na parang inaantay talaga yung perfect timing for it. And 8 minutes pa lang pala, pero nasa 17 kills na tayo total Oo. for this game. Bago na to. Bago nang, hindi na natin pwede gamitin yung script na brawl meta. Kasi kahit tayo, nang-brawl na rin. Oo, kahit saan talaga mapunta, naghahanap ng laban. Lord JM still looking for that angle. But so far mukhang kakalma naman na. Tumataas na rin kasi yung death timers. Magkakaroon na rin kasi ng Lord. At interesting pa lang ma-point out na isa lang yung flicker sa side ng TNC Pro Team. Oo nga, na tatlong purify. Yan ang effect ng Kalea eh. Kalea, Choke, Johed, yung mga heroes na yan. Patang. Oo, mapapapurify ka talaga. Pero ngayon na mainit si Lord JM, ganun naman for Team Falcons, walang naka-purify. Oo, kumbaga may... Oy, lansi. Saan sila pupunta? Sino makakasalubong nila? Sinong hinahanap nila? Si Pandora yata! Ginamit na nga dito yung Circling Eagle habang sila biglang nawala na pabaliktad na naman yata kasi nakasalubong na rin dito si Yawi. Akala natin sila gagawa ng play. Flicker at pala kay Lord JM. TZ. Nginat-ngat lang ng parang ganon. TNC Pro Team, sinimulan nila yung play. Pero ang tumapos ay Falcons. May nakakita ata.
mula sa Team Falcons or baka naamoy lang ni Few. Dahil yung ang bilis ng lakad ang bilis ng lakad ni Kyle TZ, pababa kagad siya. Tapos si Pandora nakatalon kagad with the tidal strike. So for sure may nag-call na may diversion na lumabas mula sa TNC. Makikita natin yung instant replay. No? Naka-tidal strike Oo kagad nga. si Pandora. Tapos yung dash ulti ni Kyle TZ parang ready to fight yung Team Falcons. Oh, tsaka si Flap TZ kahit hindi kumonek yung flicker plus the wall ay nandun pa rin naman yung fist crack para magbigay ng additional crowd control. And after all of those fights, lamang na po ang Team Falcons ng 6,000 against TNC Pro Team. Naging mainit man yung pinakita ng TNC during early to the mid-game. Tila ba'y nag-overheat ata ang TNC Pro Team against Team Falcons. Kailangan lang nila ngayon na parang yung skills nila, yung layering, rather ay maging on point. Kasi nandun maganda yung gusto nilang gawing play. Kaso yung nga lang parang medyo sa scatter pagdating dun sa mga team fight. At tignan natin kung maaayos pa kaya ito ng TNC Pro Team. Pasok naman na sa playoffs yung dalawa pero ayaw nilang manatili at matalo lamang sa laban na ito. Dadamba na yung Lord at nandiyan naman yung wave clear ng TNC Pro Team. Team Falcons mukhang they're gonna play it safe. Nanakaw muna ng mga resources ng TNC. Yeah. Ubusin lang nila yung jungle camp ni Zyda and then possibly wait for the next Lord fight. Pero if magkamali dito ng labas sa TNC. Oy, Pandora! Pandora, meron bit-bit na isa. Tapos diretso naman. Ayun Ituwali nila sa lang. God of Few with the killing spree. At unti-unti na nga mawawala dito ang mga players ng Phoenix RB. Dahil yung Torre din dito sa may baba ay sisirain na. That's it. Si Zyda na lang ang natitira para dumebensat. Pero pang bit-bit na kanon